Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Samahan niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon sa Joshua chapter 14 verses 10 to 13. Joshua chapter 14 verses 10 to 13. Kahit anong version po, anong wika man o salin po ito, wala pong problema. Sabay-sabay po nating basahin. Joshua chapter 14 verses 10 to 13. Kung nakita na po natin, sabay-sabay po natin basahin in 1, 2, 3. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He has said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Verse 12 po, Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Verse 13, Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Sige po. Salamat, pinaganda mo yung umaga ko. Sige po. Ayun, pambira. Ayan. Sa kabila naman po, ikaw din, pinaganda mo rin yung araw ko. Sige po, makakaupo na po tayo. As we continue po dun sa theme po natin for this month po, no, yung perspective po natin on how we can take hold of our tomorrow. Makikita po natin yung isa pong tropa ni Joshua, isa pong kaibigan ni Joshua na si Caleb. Ang nangyari po dito, ang context po nito ay maghahatian na po ng lupa. Di po ba? May kakilala po ba kayo? Dati magkapatid, doon nagkahatian ng lupa, hindi na. Ito po, maghahatian na sila sa 12 tribes. Meron pong mga parameters, ang mga Levites, wala ng lupa. Pero bibigyan sila ng mga cities, bibigyan sila ng bibigyan na lang po sila. Bakit po? Kasi they will serve the Lord. Tapos po, ang tribe of Joseph, hindi na po. Pero, bibigyan yung dalawang anak niya, sila Manasseh. So, dalawang portion yung kay Joseph. Si Caleb po, as part of the two spies po na nagsabi kay Moses na kaya nating labanan sila. Binless po siya ni Moses. At sabi niya, sige, bibigyan kita ng inheritance ng maganda. At this point po, hindi pa binigay kay Caleb po yung mismong lupa. Ang binigay po sa kanya, isang pangakong, sige, yung gusto mo, bibigay sa'yo. Hence po, the title of our study po this morning is Voucher Claim. Okay? So, voucher pa lang, wala pang yung lupa. Okay po? Yung pangalan pong Caleb, galing po sa salitang Caleb. Okay po. Nakakahulugan po yan ng faithful, wholehearted, bold, and brave. Ganda po no? Kaya po, pagka magpapangalan po tayo ng mga bata, wag na po sa kung saan-saan. Ang ganda po ng mga pangalan sa Bible. Tama po ba? Napaka-rich. Di po ba? Parang, ano ibig sabihin ng pangalan mo? Eto. Social. Caleb pangalan mo. Faithful, wholehearted, bold, and brave. Pero alam niyo po, ang problema sa pangalang Caleb, malapit po siya sa salitang Kelev. Nangangahulugang aso. Marami po, it led to believe po, yung maraming scholars na yung pong Caleb at yung Kelev, laging pinagpapalit. At mga tukso po yun.
Kaya po nung may encounter po sa Matthew, di po ba, yung pong babae na, Lord, pagaling mo po yung anak ko, yung anak ko po inaalihan ng masamang spirito. Ano po sabi ni Jesus? Ay, hindi pwede. Di ba? Hindi binibigay yung pagkain ng mga bata sa aso. Sumagot po yung babae. Sabi niya, kahit naman po yung aso, yung tira-tira, yung mga mugmug, pwede na eh. Ano po ang nangyari? Si Jesus na please. Bakit po? It was a reference po kay Caleb. Bakit po? Si Caleb po kasi is not a Jew, a full-blooded Jew. Yung tatay po niya, isang Kenizzite. Naka-intermarriage po yun sa mga Canaanites. At yung pong babae na lumapit kay Jesus, sabi niya, kahit po yung mugmog, pwede na sa mga aso. Alam niyo po ba yung babae na yon is a Canaanite. This morning po, titingnan natin, how is this faithful-hearted, brave man could take hold of his tomorrow po. Ano yung mentality niya nung talagang gusto niyang panghawakan yung hinaharap niya, yung inheritance niya galing sa Lord. Na kahit tinukso siyang aso, kahit po siya ay on the outskirts, bakit po? Kasi hindi siya full-blooded Jew eh. How did he take hold of his tomorrow? At paano po natin yung dadalhin sa ating po mga pang-araw-araw na buhay? Before we do that, let us pray po. Lord, maraming pong salamat sa umaga na to. Lord, I pray that you will just be in the center of this preaching. As we study your word, Lord, be magnified, O Father God. Masalo lang din po namin yung mga bagay na gusto pong masalo namin upang magamit namin to sa paglakad sa harapan. Lord, this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ano po yung mentality po? Kung bakit niya na-claim yung voucher niya, una po is because he's very pragmatic. Practical. Being ideal is good, no? But sometimes we have to be practical. We have to be realistic. Alam niyo po, si Caleb was very bold po in claiming the promise na binigay sa kanya. Bakit po? Kasi alam niya yung pinangako sa kanya. Alam niya po na nung sinugo po siya as a spy, andun lang siya para maglingkod for the country, for God. Hindi po niya hiningi, hindi po niya sinabing, mapapahama kami, baka pwedeng may hazard pay, pagka nakuha natin yan, bigyan mo ko ng magandang lugar, bigyan mo ko malaking lote. Wala po eh. He did not ask for a special favor, pero binigay sa kanya, pinangakuan siya ni Moses. Sabi po sa Joshua 14:7-9, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land. Kasama po siya dun sa 12 spies. I brought him back a report according to my convictions. But my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. 12 kami. Di ba? Kinukwento niya sa mga tao, 12 kami. Kaming dalawa ni Joseph. Nagbigay kami ng report based on our conviction. But the 10 fellow, ano pong ginawa? Nagpakalat ng fake news. They made the hearts of the people melt in fear. Sabi niya, I, however, follow the Lord my God wholeheartedly. Tignan niyo po mabuti Yung pangalan po ni Caleb, the name Caleb suggests wholehearted. How did he follow? I, however, follow the Lord my God. Paano daw po? Paano po? Wholeheartedly. So on that day, Moses swore to me, on the land on which your feet have walked will be your inheritance, and that of your children forever. Bakit po? Because you have followed the Lord my God.
He wasn't asking for any special favor from Moses. He did what was asked of him. Bakit po? Because it was his service to the Lord. He did that wholeheartedly. He did everything through the lens of faith. Minsan nakakatakot naman po talaga sumunod sa Lord, di po ba? Pero ano po yung pinapamanik po ni Caleb? Gusto ko, gagawin ko lang yung pinapagawa ng Lord. Through the orders of Moses, di ba? I would follow it wholeheartedly. Bakit? Para sa Lord yun eh. And then it was acknowledged. Nung ginagawa niya, wala naman nakatingin. Basta ako, gagawin ko wholeheartedly. Tapos po si Moses, ang conviction niya, bigyan siya ng magandang lupain. Why? Because Moses perceived that Caleb followed the Lord wholeheartedly. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Mata sa mata, tingnan niyo po. Sabihin niyo po, faithfulness cannot go unnoticed. Mapapansin po at mapapansin yung katapatan natin. Ang maganda po, sa Diyos sa pinaglilingkuran natin, we can never outgive the Lord our God. Our God rewards handsomely and blesses the works of our hand. Pag tayo po ay faithful. Kaya po matapang si Caleb eh. Joshua, akin yan. Why? Kasi alam niya, he did not ask for the Hebron. He did not do that for the Hebron. Pero pinangako sa kanya. Ginawa niya yung dapat niyang gawin, hindi para sa magandang pabuya, ginawa niya yung dapat niyang gawin kasi dapat niyang gawin. Pinangako sa kanya. He knows what he's promised of. Tsaka alam niya po when to cash it in. Alam niya kung kailan niya i-claim. May napangakuan na po kayo. O talagang pinangakuan niyo po isang tao, tapos yung tao na pinangakuan niyo, walang hintay sa katawan. Nak, bibila kita ng raketa. Nay, andyan na yung raketa ko. Nagluluto ka. Nay, na-order mo na yung raketa ko. Saglit lang, nagluluto ako. Nay, aalis na tayo, bibili na tayo raketa. Minsan, tay, pakitapon yung basura. Sige, saglit lang, tapusin ko lang kape ko. Bilang, akin na nga magtatapon nito. Walang hintay sa katawan. Si Caleb po, he did Joshua a big favor. Bakit po? Bata-bata pa po sila. Caleb was 40 years old nung sinugo po sila, di po ba? As a spy. Kailan niya po hiningi yung Hebron? To the point of the distribution of lands. Assign pa lang. Hindi niya po hinintay na mahati na yung mga lupain tsaka siya i-entra. Alam ko binigay mo na sa kanya pero pwede bang akin na lang? Hindi rin po siya nagpatiuna. Wala pang hatian. Joshua, pag naghatian ito yung akin He waited patiently for the right moment. Hindi po siya pa VIP na, unahin mo ako. Wala pang hatian. Ito po, at the right moment, bago maghatian, bago magkagulo, bago maibigay na, tapos magkatampuan, bakit binawi? Caleb said, I would like to cash in my promise. The promise given to me. Alam niyo po, leaders, parents, tsaka po ibang people in power have limits.
Sometimes po, we are overwhelmed with responsibilities. Tama po ba yung mga, nasaan po yung mga magulang natin dito? Tama po ba? Because of life responsibility, we are overwhelmed. Tapos yung pangako natin, minsan nakakalimutan natin. We want to, we want to follow through the promises natin, pero we are overwhelmed. Nagkakaroon ng issue yung mga tao sa atin. Pero alam niyo po ba, it is such a blessing po. A big flex. Pag meron po tayong mga leaders, friends, loved ones, friends that could make things a bit less complicated. May issue ka, no? May issue ka sa pastor mo, may issue ka sa DJ mo. Magpipreach siya. Alam niyo po, minsan sabihin sa inyo na sige. Sige po, preach ka muna. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Preach. We'll talk later. I'm okay. Sige po, Nay. You cook. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Sige tayo, mamaya na lang. Mamaya tayo mag-usap. Magtrabaho ka muna. Okay lang ako. Mamaya na tayo mag-usap. Alam niyo po ba, it's such a blessing. Pag narinig niyo po yon, hindi mo muna intindihin yung, intindihin yung iba. Kasi alam mo, they will hold the fort down for you. Tapos ikaw, gagawin mo muna yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Kung meron po kayo sa paligid ninyo na ganun yung trato po sa inyo, ipagpasalamat niyo po sa Diyos at pasalamatan niyo po sila because they love you. Yung, wag mo muna ako intindihin, sige po, gawin niyo muna yung gagawin niyo. Kung wala pong gumagawa nun sa inyo, in your circle, you do that to them. Imbis na, wag mo na iintindi mo, wag ka muna magtrabaho, ako muna. Bakit po, baliktarin natin. Sige, gawin mo muna yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Mamaya na tayo mag-usap. Si Caleb po, ano po ginawa nila? Pasok muna tayo, enter muna tayo. Pag mag-atean na, sige, tsaka tayo mag-usap. How long did it take? 45 years. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Mainipin ka ba? Kaya ba 45 years? Ano po yung mindset po ni Caleb? Kung paano niya po nakuha yung how did he take hold of his tomorrow? He was pragmatic. Pangalawa po, he was really prepared. Very underrated po yung you have to be prepared, no? If you want to take hold of your tomorrow, you have to be prepared. Si Caleb po, paano yung preparation niya? It was very evident. Bakit po? He was fit for the blessing. Imagine po imagine 45 years of waiting. Yung palang inip ka na 45 years of waiting, Caleb claimed that he was as strong nung 40 years old po siya. Ulitin ko po 40 years old, nakikipagbakbakan siya, umakit siya ng mga pader, tapos nag-espiya sila nila Joseph. Pero sabi niya, 85 siya, lakas pa rin siya nung 40 siya. Meron nga pong kakilala 35 pa lang, hindi na siya lakas nung 25 siya Pag yung Was he joking? Nagbibiro po ba si Caleb? Was he exaggerating na? Hoy, lakas pa ako nung 40. Di ba may kakilala po kayo nun? Malakas pa ako. Tapos lagi nakahawak sa balakang.
Pag nagba-basketball po yung mga full-time, yung tatalon, yung utak nakatalon, yung paa na sa baba. Sali ka. Was he joking? Was he exaggerating? Was he being cocky na, malakas pa ako? Hindi po eh. Bakit po? I tend to believe Caleb. Bakit po? Kasi ang Joshua is a narrative book. Hindi po sa parable, hindi sa kung ano pa man. Iko-call out nila. Di ba? Pagka may lie, iko-call out ni Joshua. Hindi po eh. Hindi pinasinungalingan ng book of Joshua that Caleb is indeed as strong as he was 45 years ago. Maganda pong tanong, di ba? Are you fit enough to receive and enjoy the blessing of God for you and your family? No wrong answers po Yes or no lang. Wala pong maling sagot. Kung paghihintayin po kayo ni Lord for years, X number of years, pag binigay ba niya yung someday na hiningi mo today, may enjoy mo pa ba? Fit ka pa ba to enjoy the blessings of God? O pag dumating yung biyaya ni Lord sa'yo, naghahanap ka na lang ng papamanahan. If we're asking for big things from the Lord, we have to make our body fit for that. Para pag dumating yun, may enjoy pa rin natin. Okay po? Wala naman pong mali. Kung fit kayo, very good, praise the Lord. Kung hindi po, anong gagawin natin? Anong pang gagawin natin? Caleb was fit for the blessing. Evident po that he was prepared. Bakit po? He was willing to fight for the blessing. Do you want your share of the land? Do you want your blessing? You work for it. Parang a month ago po, I shared po, di ba sa atin yung ask, and it shall be given, seek, and you shall find, knock, and the door shall be opened. Balikan po natin yan. Sabi po ng, wala pala. Hindi ko pala nailagay, sorry. Yung seek po doon, seek and you shall find, came from the word zeteo. Ano po yung zeteo? It's not just to, sana yung blessing ko. Zeteo means to seek, to desire, to endeavor. When Jesus said, seek and you shall find, it's not for you to, sana. It's for you to want it and to work for it. Tama naman po, i-bless tayo ni Lord, di ba, sa mga prayer natin, tapos bigla na magugulat kayo, may kakatok, ito na yung blessing mo galing sa Lord. Yes, that may be true. Pero po, mas maraming blessing yung pinapadaan sa mga trabaho po natin. Si Caleb po, he knew the promise given to him, and he was willing to work for it. He was willing to fight for the blessing. Minsan po yung blessing natin, pinapamigay na lang natin sa kaaway. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Are you willing to fight? Sige po, tingnan nyo po yung katabi nyo. Sige po, kalabitin nyo. Are you willing to fight for your blessing? Alam nyo po, Caleb did exactly that. In chapter 15 po, he captured Hebron. 85 years old, no? Sino po pinakamalapit sa 85 dito?
70, nasa 70 po, 70 years old. Hello, sir. Good morning. Imagine, sir, would fight using swords, spears, bow and arrow at 85 years old. Di ba? 85 makikipagbakbakan. He did that. Tapos sabihin mo, 50 na ako, matanda na ako. Eh yung nga 85 nakipagbakbakan para sa biyaya na pinangako sa kanya, ikaw pa. Caleb was prepared and it was evident po because he was fit for the blessing. He was willing to fight for the blessing and he waited in faith for the blessing. Wala na pong mahabang explanation, di po ba? If you can wait for God's promises, yung opportune time, yung timing ni Lord, you'll be the happiest person alive. Pwede nyo po bang tignan yung katabi niya? Sige po, tignan nyo po yung katabi niya. Maghintay ka sa Lord. Madali po ba? Madali po ba maghintay? Hindi. Pero sulit. So ko lang pong iwan sa inyo. Caleb believed what God said. Hindi lang po hindi lang boka-boka. Talagang pinaniwalaan niya. Ipinamuhay niya. He lived how God said. And Caleb waited for when God said. Kayo po ba? Ano po ba yung mga pangako ng Lord sa inyo? Napapagod na po ba kayo sa paghihintay?